Magandang araw, Kabatuan Isabela. This is What's Up, Pilipinas? I'm Danverla Victoria. And I'm Althea Ramos at ngayon, partner, pag-uusapan nga natin ang tungkol sa El Nino. Yes, partner. So, partner, ikaw ba para sa'yo, ano ba ang pagpapakahulugan mo sa El Nino? I think yung El Nino, partner, is yung parang mainit na panahon. Yung ngayon may bitak-bitak sa lupa. Yes, yung may crack-crack sa Yes, sa lupa. lalo na sa mga bukid, partner. Yes. And do you think, partner, nagkakaroon din ba siya ng effect? Most especially dito sa Kabatuan na ang pinaka-source ng ang pinakatanim natin ay palay? Yes, partner. I think malaki yung epekto ng El Nino, lalo na is agriculturally based yung economy ng Kabatuan. Yeah. Kaya nandun na kapag may El Nino is nahihirapan yung mga magsasaka natin. Nagkakaroon din siya ng effect financially, syempre, kasi yung mga kikitain nila, magbababa yung kita nila. Yes, partner. I think kapag din may El Nino is mababa yung level ng tubig. Mahirap Yeah. pagpatubig sa mga palay ng mga magsasaka, kaya nagbibitak-bitak minsan. And partner, hindi lang sa agriculture nagkakaroon ng El Nino. Magkakaroon rin ng El Nino dito sa school, which is yung halimbawa kapag summer, syempre summer lang na nagkakaroon ng El Nino. And kapag mainit, 'di ba, sa mga classroom, especially ngayon na hindi maayos yung school calendar natin. Yes, partner. Natapat yung school calendar natin sa mga Summer. summer months, Yeah. yung mga maiinit like example, March, April, May. Yun yung mga months na maiinit talaga yung panahon, partner. And partner, nagkakaroon rin talaga siya ng malaking epekto sa mga students kasi sa sobrang init, hindi na sila nakakapag-focus sa kanilang mga ginagawa, especially dito sa school natin na maraming population, maraming mga students, and maraming mga students sa loob ng classrooms. Yes, partner. I think, partner, yung mga ibang classrooms, although may aircon nga sila, hindi naman masyadong gumagana or kaya hindi nalilinisan, kaya hindi masyadong effective yung lamig na binubuga niya. And partner, hindi pwedeng lahat ng classrooms dito sa Kabatuan National ay sabay-sabay na mag-open ng aircon. Yes, partner, kasi may history na tayo about pagputok ng mga Transformers. And partner, siguro ang magandang solution dito is yung pag-a-adjust talaga ng school calendar. Yes, partner, real na real. Yung pag-adjust ng school calendar, kasi currently, I think yung months na may pasok tayo is na encompass niya yung mga months na maiinit talaga yung panahon. I think kapag na-adjust natin yung school calendar is parang mapapabuti yung pakiramdam ng mga students. Yes. Sa mga buwan na tolerable pa naman yung temperature, partner. And partner, as of now, talagang ginagawa ng paraan ng Department of Education na i-adjust yung school calendar. Yes, partner. Muli, ako si Danverla Victoria. Anak ko nga. At yun na, dyan na nga nagtatapos. At dyan na nga nagtatapos ang aming usapan. Muli, ako si Danverla Victoria. At ako si Althea Ramos. And this is What's Up, Pilipinas?